araw mo sa inyo mga kadogo. Meron tayong isa uling importanteng discussion about sa sakit ng alaga nating aso. Nirequest po ito ni Sir Ansures ng Pasay City. Bago ko po siyang member sa group and bagong subscriber din ng channel natin. Tinanong niya sa akin, Sir, ano po ba ang leptospirosis? Kaya hindi na ako nagdalawang isip mga kadogo na i-discuss to. I told you, napaka-importante ng discussion na to para sa ating mga dog owner, mga kadogo. Unang-una mga kadogo, ano ba yung leptospirosis? Ang leptospirosis po kasi ay isang bacterial disease po na nakukuha o nanggagaling sa ihi ng daga na nahahalo sa tubig po. Mostly sa mga stagnant water or sa baha, mga kadogo. Maikwento ko lang sa inyo, no? Ako kasi na-biktima na rin ako first time and I hope it would be the last. Namatayan na ako ng male husky last year. Days lang, patay na dahil wala naman akong knowledge sa gano'n dahil hindi naman ako nagkakaroon doon First time lang, patay kagad, 2 days lang. Yung pala dahil sa nakainom ng stagnant water na punong-puno ng dumi at ihi ng daga. So mga kadogo, ang leptospirosis mostly talagang nanggagaling sa ihi ng daga. Paano ba nagkaka-leptospirosis ang aso? Yun po ay isang magandang katanungan. Ano po yan dalawang bagay po ang nagiging cause kung bakit nagkakaroon ng leptospirosis ang mga alaga natin. Una, sa hygiene, sa mga kinakainan. Dapat po lagi natin silang hinugasan at nililinis para po maiwasan yung leptospirosis. Nasabi ko pong nililinis kasi hindi po natin namamalayan, naiiwan po natin yan sa sahig, pinapakain natin sila, pinaiian po yan ng daga. Tapos kinabukasan, kala natin malinis dahil stainless or what, diba? Plato or kung ano man. Naiihi na pala ng daga yun. So papakainin uli natin, dun uli, dahil alam natin, nahugasan natin nung gabi, nung madali araw naiian, so naglagay tayong pagkain ng maga, kumain yung aso. So pumasok po ang bakterya ng leptospirosis. Isa po yun na nagkukos kung bakit magkakaroon ng leptospirosis ang alaga. And pangalawa po yung open wound, mostly sa paa. Tapos pag tag-ulan, palabasin natin sila, lakad-lakad, basa ang daan, hindi po safe yun dahil sa daan po nakukuha yung mga dumi, especially ang ihi ng daga. And kung sakaling meron po tayo sa bakuran natin ng stagnant water at bihira po siyang puntahan, lalo na yung mga sulok, dyan po namumugad ng daga na hindi natin namamalayan, dyan dudumi, dyan iihi, tapos pupuntahan ng aso may sugat sa paws nila, ipapasok po dun yung leptospirosis, yung virus ng leptospirosis. Kaya magkakaroon po siya ng leptospirosis. So, yung pinaka-importante dito is yung kalinisan. Huwag po natin iaalaw na laging merong basa or stagnant water, especially stagnant water. Lagi po natin nilinisin, wawalisan. Minsan, kung pwede, kung Clorox natin, tapos banlawan agad. Pero pag nag-Clorox kayo, syempre wala yung mga alaga natin. Then after mga 15 to 30 minutes, banlawan, pero wala yung mga aso. So, makakatulong yun para mamatay ang mga virus or kung ano mang bacteria meron doon sa lugar na yun. And ano daw ba ang simptomas ng may leptospirosis ng aso? Ako po nung nagka-leptospirosis yung isa kong male, hindi ko nakitaan talaga ng sign, biglaan po. Kasi mahilig po sila maglaro ng tubig.
and stagnant water, it's my fault. Kasi, like I told you po, hindi ko po pa na-experience na magkaroon ng lepto dahil napakalinis ko po sa kennel ko. Natsambahan po ako. So, I learned from my mistakes and sa kapabayaan that time. So, ngayon hindi na mangyayari yun. Yun po, no? Ang symptoms po niyan, lalagdatin po ang aso, mawawala ng gana. Tapos pansinin nyo, pag ginawa ko nyo, sumasakit yung mga kalagnan. Yung laman niya yung muscle. And yung visible sign, yung maninilaw na yung balat, and mostly yung paninilaw na ng mata. Yun na po yun, mga kadorogo. So, para po maiwasan yan, again, maglinis po tayo ng bakuran natin or ng kennel natin, especially yung mga kinakainan nila. And ang pinaka-importante po, para maiwasan to, is pabaksinan natin agad ang mga alaga natin. Meron naman pong para dyan sa lepto. 5-in-1, pasok po yan sa leptospirosis. So, malaking bagay yung may proteksyon yung mga alaga natin. Dahil deadly po ang leptospirosis. And mga kadogo, once na meron na kayo makita mga sign na to, kung pwede lang, wag na nating gawa ng home remedy. Kasi fatal and deadly po ang sakit na to. Araw lang po to. Swerte nang tumagal ng 1 linggo. Kaya ang pinaka-the best dito is pag gano'n na ang mga sign, may instances pa dyan na ihi ng may dugo, dudumi ng may dugo, pero ang pinaka-common sign po talaga ay yung nilalagnat, masakit ang muscle, at naninilaw na po ang katawan at mata. Pag gano'n po nakita natin ng mga sign, dali na po natin sabi. Kasi wala pong mas magaling kundi ang vet. Dahil sila po yung professional. At yung sakit na to po hindi po to dapat binabaliwala. Dahil po talagang deadly. Ang daming sisira yung internal organ ng virus na leptospirosis na yan. Or nung sakit na yan. Kaya mga kadogo, yun lang po. Ang home remedy lang na ipapayo ko para maagapan is yung kalinisan. Linis lang po tayo ng kennel, ng sahig, huwag natin ihahayaan, especially umuulan, papalabasin sa daan kasi marami dyang ihi ng daga, tapos may sugat sila, lalakad-lakad, pasok po yun. At sa sarili natin bahay, huwag natin hayaan magkaroon ng stagnant water o laging basa, especially mga sulok o mga gilid, mga kanto-kanto ng mga bahay natin, sa mga garahe o sa bakuran. Diyan kasi namumugad ang mga daga. Paggabi, or mostly pag tulog tayo, doon umiiyak, dumudumi. Tapos, mga aso pupunta doon, tatampisaw, may sugat sa paa. At ang pinaka-delikado pa, yung uminom sila doon sa tubig na yun, na may ihi ng daga. Wala pong kawala ang alaga natin doon. So mga kadogo, yun po, kung sakaling magkaroon tayo ng mga sign, dali na po natin sa doktor at papi pa lang po siya, alagaan na po natin ng vaccine para po malaki ang chance na makaiwas sa leptospirosis. Okay mga kadogo? Kasi kung mahal natin ang alaga natin, naalagaan po natin sila ng gusto. Siyempre, part na po yan ng family natin. Kaya napakasakit po para sa atin kung magkakasakit sila at makikita pa natin sila naghirap at mamatay. Huwag na natin paabutin doon. Baksinan po, tapos kalinitan sa paligid. Yun lang po iiwas na siya sa lepto kung talagang gusto natin iiwas. So, mga kadugo, yan po ang discussion natin today, lepto, na deadly sakit ng aso. And sana may natutunan ulit tayo sa ating vlog na yung araw na to about leptospirosis. Okay po, maging malinis, pabakunahan, at kung makakita na ng simptomas, pabet na po natin. And delikado po yan. So, yun po muna ang discussion natin today. Until next time po, sana po yung mga subscriber ko lagi po panonoodin ng vlog ko at sa mga future vlogs ko and discussion. Nagpapasalamat po ako sa inyo sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel at pagsuporta. So, thank you po sa inyong lahat. Hindi po lalago ang channel natin kung wala pong suporta mula sa inyo.
mga kadog. So, dito na lang tayo mga kadog lover, and I hope may natutunan kayo sa vlog na to for today. Thank you, have a nice day, and God bless po. Thank you for watching.